Napalunok ako at nanlalaki ang mga matang napatitig sa kanya. Anong ginagawa mo, Ginoo? Gabi na. Hindi ka nararapat na nandito. Hindi tama ang ginawa niya, bigla na lang siya nangahalik at walang basabi siyang pumapasok sa may bahay ng walang paalam. Hindi mo ba ako na-miss? May panunod yun niyang tanong habang ako itong nilalamon na ng kaba. Hindi gawain ni isang matinong lalaki na basta na lamang nangahalik at nakainom pa. Pumapasok sa bahay nang wala man lang paalam. Pero taka naman ako sa sariling hindi ko ba lang naramdaman ang bawat yabag ng paa niya. Iyan tunog ng kabayo niya o ng sakyang dala niya, hindi ko naulinigan. Ganoon nga siguro ako kalutang para hindi ko maramdamang may tao na pala. Wala man lang akong kamalay-malay. Hindi kita na-miss, Ginoo. Umalis ka na. Pumapasok ka sa bahay ng may bahay ng ganyan at nakainom pa. At bigla-bigla mga halik. Hindi yun tama. Batid kong kapangahasan na naman ang ginawa niyang ito. Tumawa lang siya at nahilot ang gitnang tulay ng ilong. Ibaba mo muna yan. Ang tinutukoy niya ay ang hawak kong kahoy na nagbabaga ang dulo. Nagdalawang isip ako kung ibababa ko ba o ano. Nakaka-alarma ang ikinikilos niya pero ayoko naman makasakit. Gayong baka nabigla lang din siya sa ginawa kaya ibinaba ko na. Nang ibinalo ko na sa kala ng kahoy, hindi pa ako nakakaharap nang bigla niya akong hinapit sa bewang at sinimsim niya na ng amoy ang bato ko. Nakapusod ako kaya nakahayang ito. Ano ba? Daniel! Sinubukan kong humarap sa kanya habang tinatanggal ko ang kamay niyang mahigpit na nakapulupot sa tiyan ko. Ang bangbang mo talaga. Bukod sa nakakahalinang yung ganda, napakahalimuyak mo pa. Parang inuubos niyang amoy ko kung makasimsim siya sa akin. Mas sinigpitan niya pa ang yakap sa akin. Batid na wala siyang balak bitawan ako pero hindi pa rin ako tumigil sa kakapumiglas. Daniel, pakiusap! Bitawan mo ako! Nagulat pa ako nang bigla niya akong iharap sa kanya at pinagahalikan ako sa leeg. Parasahan niya akong niyakap at sinubukan niyang hulihin ang labi ko pero iniiwas ko sa kanya. Daniel, tumigil ka! Panay lang akong tulak sa kanya hanggang sa madala niya na ako sa lamesa sa hapagkainan at inihiga niya ako. Nilukob ako ng takot sa maaari niyang sunod na gawin nang nagawa niya na nga akong hawakan sa pribadong parte ko. Tinaas niya ang suot kong puting bestida at pinasok niya ang kanyang kamay. Napasigaw na ako dahil sa labis kong pagpoprotesta at pagkadisgusto sa ginagawa niya sa akin ngayon. Ibang-iba sa atin na Dexter sa akin. Hindi ko nais ito. Daniel, nakikiusap ako para maawa mo na. Huwag mo tong gawin. Labis ng aking pakiusap pero parang wala na siyang naririnig. Ilang araw kitang hindi nakita, kaya ako'y sabik na sabik. Pagbigyan mo na ako ha, wala akong gagawin. I'm not going to do you. I just want to feel your softness. Saad niya sa hingal at agresibong boses at kinintalan niya ako ng halik sa leeg. Wala siyang gagawin. Eh ano tong ginagawa niya? Pakiusap. Malito, Daniel. Nobyo ko na ang kuya mo. Sa pagkadesperado ko nang makawala sa kanya, yun ang nasabi ko. Ramdam ko natigilan siya at unti-unting nag-angat siya na mukha sa akin. His face became dim. Nagbabadya ang matinding galit. Napasingap ako nang bigla niya akong hawakan sa aking panga. Sa laki ng kamay niya ay masasakop niya na ang kalahati ng mukha ko hanggang ilong. Animoy pa sa kanya akong hawak magmula sa leeg. Naging mahigpit ang hawak niya sa akin dahilan para masaktan ako at mahirapang huminga. Daniel, nasasaktan ako! Naramdaman ko ang pangiinit ng magkabilang sulok ng mga mata ko. Nobyo mo na si kuya? Sinagot mo na agad nang hindi pinag-iisipang mabuti? Paano ako? Pinayagan mo na ako manligaw sa iyo noon, di ba? Tapos sasagot ka na ibang lalaki? Bakas ang pagngangalit sa mukha niya at ganoon din sa boses habang ang mga mata ay pumupulang nakatitig sa akin. Napaigik ako na mas sinigpitan niya pang hawak sa pangako dahilan para mas lalo ako masaktan. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Daniel, mali talaga itong ginagawa mo. Kinausap na kita noon ngunit hindi ka nakinig. Sinabi kong tingilan mo na pero ikaw may gusto na't nagpumilit. Saad ko na mukhang wala siyang balak na tanggapin. Pero hindi rin tamang basta ka nilang sumagot sa kuya ko. How about me then? You allowed me to court you pero binawi mo. He gritted his teeth. Nag-uumpisa na akong mahirapang huminga. Mas idiniin niya pa ako sa lamesa kaya napaigik ako. Siguradong lilikhanan pa sa mga pinaggagawa niyang ito.
Sobrang higpit ng hawak niya sa mukha ko. Magmula sa leeg, gamit lang ang isa niyang kamay at ang isa na may halos bumauna ang mga kuko niya sa manipis kong braso dahil sa higpit ng hawak niya. Patawad kung nasasaktan man kita ngayon. Kung pakaramdam mo pinaasa kita pero hindi tamang gawin mo to sa akin. Ang pagiging marahas mo hindi magdudulot ng mabuti. Sinusubukan ko siyang paliwanagan sa kabila ng ginagawa niya. Nasasaktan man ako ngayon pero alam ko nasaktan ko din siya. Mali nga naman ang ginawa kong pinayagan ko na siya maligaw sa akin pero binawi ko pa. Naintindihan ko kung bakit siya nagagalit pero ang saktan ako ay parang hindi naman niya tatamang gawin. Natahimik siya pero ang mga mata niya ay nagngangalit pa rin at madilim ang tingin ibinigay niya sa akin. May nangyari na ba sa inyo? Tahasan niyang tanong na ikinagulat ko. Bakit pakiramdam ko kapag sinagot ko ang tanong niyang ito ay may gagawin din siyang hindi maganda? Daniel! Sambit ko na lang sa pangalan niya. Tinatanong kita! Sigaw niya sa mismong tapat na mukha ko buhat sa malalim na boses. Maras niya pa akong iniangat ang likod sa pagkakalapad sa lamesa at pahampas na muling idiniin dito dahilan para mapatili ako sa sakit ng likod ko. Masyado siyang malakas na animoy isang papel lang ako na andali-dali para sa kanyang gawin ang gusto sa akin. Mariin ako napapikit, kasabay noon ay naramdaman ko na ang mainit na luhan dumaloy sa magkabilang gilid ng mga mata ko. Oh, wala pa. Nangihina ako ng sagot. Titig na titig siya sa mga mata ko at hindi ko na siya makilala sa mga oras na ito. Ito ba ang totoong siya? Marahas at agresibo? Well then, good. Huwag mong susubukan bumigay kay kuya. Kung ayaw mo makilala kung sino si Daniel Santalian. Banta niya at pagkasabi niya ibinitawan niya na ako. Habol kong hininga ko. Parang ang daming nawalang hangin sa baga ko kahit hindi niya naman ako ganap na sinakal. Umayo siya ng tayo habang pinapanood lang ang paghahabol ko ng hininga. Nanatili muna ako nakahiga sa lamesa. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkakaganito nang dahil lang sa isang babaeng kagaya ko. Nagulat pa ako nang marahas niya akong ibinangon at tinawakan ng mahigpit sa magkabila kong braso. Ang mga mata niya ay matalim at nagbabantang tinititigan ako. Naiintindihan mo ba sinabi ko, Eunice? Tanong niya at sa takot ko'y napilitan na lang akong tumango. Oo, naiintindihan ko. Tipid kong sagot. Kagaya ng gusto niyang marinig kasabay ng alinsunod kong paglunok. Nanliliit akong takot na takot habang nakatingala sa kanya at sinasalubong ang bawat nakakasindak niyang tingin. Gusto nila akong kontrolin ni Dexter. Gusto nila akong angkinin para sa mga personal nilang interes. Pero mas malala at nakakatakot itong si Daniel. Nananakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Huwag daw akong bibigay o magpapaubaya kay Dexter. Ganon din ang sinabi sa akin ni Dexter. Na huwag naman akong papatol sa kahit na kaninong lalaki dahil kanya lang daw ako. Sino sa kanila ang susundin ko? Pwede ko bang hatiin ang katawan ko at pagtigisahan na lang nilang dalawa para wala ng away? Sa itsura ni Daniel parang kayang-kaya niyang gawin ang kahit na ano nang walang pag-aalinlangan. Nakakatakot. Hindi ako makahinga habang nakatitig sa mga mata niyang blanco pero ang talim-talim at bakas ang galit. Akala ko tapos na siya pero nagulat ako nang hawakan niyang bigla ang magkabilang mukha ko na sakop ng kamay niya. Nagumpisa ng manginig ang mga kamay ko habang hawak din ang kamay niya para pigilan siya sa anumang susunod na binabalak niyang gawin. I don't wanna hurt you, but I really can't control my anger right now, Eunice. I really can't. I'm sorry. Inilapit niya ang noo niya sa akin dahilan para mapapikit ako. Tama na, Daniel. Pakiusap. Umuwi ka na. Pagmamakaawa ko dahil baka kung ano na naman ang gawin niya sa akin. Hindi siya kumibo at nanatili lang siyang hawak ang mukha ko habang mariin siyang nakapikit at nakilapat ang noon niya sa akin. Daniel, pakiusap, umuwi ka na. Muli ko ng pagtataboy sa kanya dahil hindi ko na matagalan ang presensya niya. Gustong gusto kita, Eunice. Langya, ikaw lang magpaparamdam sa akin ng ganito. Para na akong mababaliw. Gigil ngunit hirap niyang sinabi na naghatid kilabot sa akin. Ni minsan hindi ko pinangarap kabaliwan na isang lalaki o nang higit pa. Hindi ko alam kung ang gandang tinataglay ko isang biyaya o isang sumpa na maghahatid sa akin na mapadali ang buhay ko. Magdamag akong hindi nakatulog. Iniisip-isip ko nangyari kagabi. Ang kapangahasan ni Daniel.
Tulala ako nagdidilig ng halaman kinaumagahan. Wala ditong atensyon ko kundi nasa pangyayari kagabi at sa lahat ng mga sinabing iyon ni Daniel sa akin. Magmula sa nagngangalit itong muka at sa mga salitang binitawan niya, ano na ngayon ang gagawin ko? Napilitan ako magsuot ng mahabang manggas na damit dahil nagpasa ang mga kamay nito sa akin. Ang pangako'y medyo masakit din. Mabuti nga't hindi bumakat ang kamay niya rito kung hindi kitang-kita na may nanakit sa akin. Sa pagkakatulala ko at pagkawala sa sarili, hindi ko na malayang kanina pa pala ako kinakausap ni Inang pero hindi ko naririnig. Inis! Ano't parang lutang ka? Kwento ko ng kwento, wala ka reaksyon dyan. Puno niya sa akin. Ngayon ko lang napagtanto na kinukwento pala niya ang nangyari kagabi sa lakad niya at madaling araw na rin siyang umuwi hatid ng mga kumarin niya. Para naman ako natatarantang napabaling kay Inang. Pasensya na Inang, puyat lang. Saad ko na may katotohanan. Puyat ako dahil kay Daniel. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong hintayin kagabi. Hinintay mo pa ako. Kaya yan, napuyat ka pa. Hinawi niya ang takas ng hiblang buhok ko. Ayos lang yan, Inang. Hindi naman din ako mapapakali na wala pa kayo sa bahay. At anong oras na iniisip ko lang kaligtasan ninyo. Ang anak ko talagang napakaganda na napakabait pa. Nuknuk ka nang maalalahanin. Salamat at taging anak kita. Malambing na saad ni Inang at bakas ang adorasyon sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ako. Ngumiti ako kahit na hindi maganda ang kasalukuyan kong pakiramdam. Pinili ko pa rin maging maayos sa harap ni Inang at ipakitang ayos ako. Hindi niya maaaring malaman ang ginawa ni Daniel sa akin. Marahil boto nga siya sa mga santilyan pero bilang isang ina, hindi niya naman hangad na may mananamantala o mananakit sa akin. Sa taray at tapang ni Inang, sigurado makakarating kina senyor at senyora ang ginawa ni Daniel. Ayoko naman ng gulo at skandalo at ayaw ko rin ng labis-labis pang atensyon at siguradong magiging umpukan ako ng chismis. At ayoko mang sabihin ito pero base sa mga obserbasyon ko sa mag-asawang santilyan, mga konsentidor silang mga magulang sa mga anak nilang binata. Tanda ko pa isang beses, nang dumaan ako kay Inang noon sa kasalukuyang nagluluto sa kusina nila. Ako ang kanilang pinag-uusapan at si Dexter. Nililigawan ni senyora si Inang upang hingi ng kamay ko para kay Dexter o sa isa sa mga anak niya. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ng mga oras na iyon. Idagdag pa na kung ayaw ko raw kay Dexter, maalin daw sa dalawa pa niyang binatang anak, si Daniel o hindi kay si Dylan. Parang pakiramdam ko tuloy wala akong takas dahil mayaman sila. Kayang-kaya nilang kunin kung anong naisi nila, kahit pa tao may pakiramdam, kayang-kaya nilang kunin. Salamat din po't pinalikan niyo ako ng maayos. Balak yung pasasalamat dahil kung hindi naman dahil sa kanila ni Amang, hindi ako magiging tao. Hinawakan ni Inang ang magkabilang mukha ko at kitang-kita ko kung gaano niya ako kamahal. Para bang ako ang mundo niya na kapag mawala ako hindi niya kakayanin. Napapansin ko lang, iisa at iisa ang nakikita ko sa mga mata ng mga taong tumititig sa akin ng ganito. Tila ba halinang-halina sila. Anak, pasensya ka na kung hindi man ako perpektong ina. Madalas ako magkamali at nagsasalita ng mga bagay-bagay na hindi ko muna pinag-iisipang mabuti. Pero dahil iyon sa labis kong pagmamahal sa iyo, anak. Gusto ko lang na mapunta ka sa lalaki may kakayanan at hindi ka na mahihirapang mabuhay. Ang tulad mo ay dapat na humihiga sa salapi. Ayos na sana. Hindi ko lang nagustuhan ang huli niyang sinabi na dapat ang tulad ko ay humihiga sa salapi. Pera pa rin pala. Sino ba ako para sambahin nila ng ganito? Na tipong isang napakalaking tagumpay para sa kanila ang mapag-ingatan ako. Mapag-ingatan nga ba o gamitin para lang sa kanilang mga personal na interes? Ang mga kalalakihan naman tila ginagawa ko mistulang tropeyo, lalong-lalo na magkapatid na santilyan. Nakakatakot na dahil nag-uumpisa ng mauwi sa hindi maganda. Ang pagnanais nila sa akin ay hindi na nakakatuwa, lalo na si Daniel na nagawa ng manakit. Nilulukob na ako ng takot. Hindi ko alam kung gugustuhin ko pa siyang makita o may pagpipilian ba ako. Kahit anong iwas ko ay lalapit at lalapit sila sa akin. Hindi ko pa nga pala nasasabi kay Inang na nobyo ko na ngayon sa Dexter pero ayoko sabihin. Dahil hindi ko alam kung nobyo ko ba talaga siyang matatawag. Pinasagot niya ako gamit ang matamis niyang panininda kaya hindi ko alam kung makukonsidera ko bang tunay ko nga siyang nobyo. Hindi na ako nagsalita. Ayoko nang patulan pa ang sinabing iyon ni Inang dahil mauuwi lang sa pagtatalo at wala ako sa wisyo ngayon para makipag-away sa kanya. Huminga na lamang ako ng malalim at nagdilig na lamang ng halaman. Itinuon ko na lang ang buo kong atensyon dito nang bigla naman magtanong si Inang tungkol kay Dexter. Ano nang lagay ninyo ni Dexter ngayon, anak?
Nagkakamabutihan na ba kayo? Natigilan ako. Hindi ko alam ang isasagot. Alam mo, hindi ka natalo sa binatang iyon. Wapo, mayaman, matalino at mabait pa. Sinabi pa niya pero hindi ako sigurado sa mabait. Hindi ko pa ito lubusang kilala. Hindi ko pa rin alam kung anong pwede nitong gawin pag nagalit. Sinabi niya sa akin noon na hindi siya nananakit ng babae pero palagay ko katulad lang din siya ni Daniel. Kahugis at kawangis. Iisa. Hindi naman sa hinuhusgahan ko sila pero base iyon sa nakikita ko kung paano nila akong pakitunguhan at kung paano silang makapag-usap sa akin. Gusto nila ako para lang sa mga sarili nila. Kung pwede nga lang ako mag times 2, ginawa ko na, wag lang ako maipit ng ganito. Hindi ko masabi, ina. Malabong sagot ko. Saan nga pala kayo galing noong gabing inilabas ka niya? Anong oras ka na rin umuwi noon at hindi na kita nakausap tungkol doon? Nagpalipas lang po kami ng oras. Nag-usap sandali tungkol sa kung ano-ano mga bagay. Tumangutango si inang at hindi na inusisa pa. Pero kung sa iba-iba ito, malamang hindi niya ako tinantanan ng tanong. Nagtataka nga ako, hindi niya binabanggit sa akin ang naging pag-uusap nila ni Senyora nang narinig kong pinag-uusapan nila kami ni Dexter. Kung gaano ako kagusto ng ginang para sa mga anak niya. Napabuntong hininga na lang ako at alinsunod na napailing. Ayoko na lang na mag-isip ng mga bagay-bagay tungkol sa mga sandalian. Sumasakit lang ang ulo ko. Anak, sasakyan na din niya. Tura ni inang ang sasakyang papalapit sa amin at para namang nanlamig bigla ang pakiramdam ko. Hindi ko magawang lumingon kasabay ng panginginig ng kamay ko. Danig ko ang ugong ng sasakyan pero hindi ako humaharap. Nanatiling nasa mga halaman ng tingin ko pero unti-unti na akong nilulukob ng kaba at nahihintakutan kung binalingan si inang. Inang, kayo na muna po ang bahalang magdilig ng halaman. May kukunin lang po ako sa loob. Binigay ko sa kanya ang lagadera kaya nagtataka siyang tiningnan ako. Wala naman talaga akong kukunin sa loob. Gusto ko lang umiwas. Ayoko makita ang binata. Pero bago ko palang ihahakpang ang mga paa ko nang tawagin niya ang pangalan ko, buhat sa malagom ngunit malalim niyang boses. Inis! Mariin iyo na tila ba sinasabing huwag kong susubukang iwasan siya kundi makikita ko. Alinsunod ako napalunok at wala na ako nagawa kundi unti-unti siyang harapin. Kabababa niya lang ng sakyan at naglalakad ng papalapit sa akin. Wala sa loob kong napaatras. Napahawak ako sa braso ni inang ng mahigpit. Yanis, ang lamig ng kamay mo. Saad ni inang sa akin nang dumampi ang kamay ko sa balat niya. Inang, dito ka lang. Huwag niyo akong iiwan dito mag-isa. Halos pumiyok kong sinabi kaya naguguluhan niya akong tinitigan. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Daniel na papalapit na sa akin at sa bawat paghakbang nito, siyang higpit din ang hawak ko kay inang. Ano ka ba naman bata ka? Hindi ka naman kakagating niyang si Senyorito Daniel. Saad ni inang at pilit niyang inaalis ang kamay ko sa braso niya. Inang! Nagsusumamo ko siyang tinignan. Magandang umaga, manang. Bati ni Daniel kay inang at tumuon ang tingin niya sa akin. At sa iyo, binibini. Magandang umaga rin. Napalunok ako. Walang maganda sa umaga. Ang mga mata niya ganoon pa rin, kagaya ng kung paano niya ako tingnan kagabi. May talim pa rin at nahalata niya sigurong gusto ko siyang iwasan pero wala siyang balak pahintulutan ako. Naku, magandang umaga rin, iyo. Tuwang bati ni inang at ngayon ko lang napansin na may dala pala ito. Para po sa inyo. Ibinigay niya kay inang ang iba at ang isa sa akin niya iniabot. Mukhang mga pagkaing nakapaloob sa mamahaling paper bag na may tatak. Agad namang kinuha ni inang ang ibinigay sa kanya at bakas ang labis na pagkatuwa sa mukha habang ako'y nanatiling walang imik at hindi ko man lang siya tinugunan. Hindi ko rin kinukuha mga iniaabot niya sa akin. Ano to? Suhol? Matapos ng ginawa niya kagabi, ito ang paraan niya ng paghingi ng tawad sa akin? Salamat dito, iyo. Nag-abala ka pa. Siniko ako ni inang, batid niyang kunin ko ang iniaabot ng binata. Huminga ako ng malalim, kahit nag-aalangan ay kinuha ko na. Ayoko naman magmukhang bastos. Salamat. Halos pabulong ko sinabi at nag-iwas ng tingin nang sobra-sobra na siya kumakatitig. Sa wakas, nawaglit sandali ang tingin niya sa akin nang bumaling siya kay inang. Manang, pwede ko po bang mahiram sandali itong si Eunice? Magalang nitong paalam. Kung hindi ko lang alam ang karakas dito, malamang sa malamang, madadala pa ako sa pinapakita niyang pagiging maginoo. Ang kaso ay hindi ganoon.
Sa kabila ng kagalang-galang niyang itsura, nagtatago ang marahas at mapusok nitong pag-uugali na hindi ko pangangaraping makita. Pwede. Siya, maiwan ko na muna kayo, senyorito. Ako'y marami din gagawin at maraming request na pagkain ng iyong mama. Kaya magluluto na ako. Paalam na ni Inang at kinuha niya ang paper bag na hawak ko at iniwan na kami. Malamig na namamawis ang kamay kong sinundan ng tingin si Inang at unti-unti kong binalingan si Daniel at ang kanina nitong mukhang magilaw at nakangiti ngayon na may napalitan ng pagiging seryoso. Sumama ka sa akin. Utos iyon. Umiling ako. Ayoko. Huwag mo ko sinusubukan, Eunice. Ayoko, Daniel. Huwag mo ko piliting sumama sa'yo. Pagmamatigas ko ngunit sa malamyos kong boses. Naiintakutan ako dulot ng ginawa niya sa akin kagabi pero kung normal na senaryo lang siguro, malamang sa malamang sinigawan ko na siya. Pero kahit boses ko hindi ko magawang mapatigas gayong alam kong baliwala din iyon sa kanya dahil nakita ko na ang tunay niyang kulay. Malayo sa pinapakita niyang pagiging maginoo. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Sumama ka sa... May problema ba dito, Eunice? Boses iyon ni Pancho dahilan para matigilan si Daniel. Sabay kaming napalingon ni Daniel sa direksyon ni Pancho. May nakasukbit na mahabang lambat sa kanyang balikat at mukhang napadaan lang siya galing sa magdamag nilang pangingisda. Ginawaran ako ng makahulugan tingin ni Pancho ngunit hindi ko makuha kung ano ibig niyang iparating sa akin. Mukhang hindi ka komportable sa presensya ng Ginoong Santillan, Binibini. Tumingin siya kay Daniel at ibinalik din ang tingin niya sa akin. Bukod tanging si Pancho lang ang lalaking tumitingin sa akin ng ganito na wala akong makita ibang kahulugan o paghanga. Casual lamang ang mga mata niyang nakatitig sa akin na tila tao lang na ordinaryo sa paningin niya. Pero ewan ko ba, natuwa akong makita siya. Pakiramdam ko ligtas na ako. Ligtas ako sa ngayon dahil sa biglaan niyang pagdaan. At sino ka naman? Taga rito ka? Tanong ni Daniel kasabay ng paniningkit ng mga mata niyang tinitingnan ang matapang na si Pancho. Alinsunod naman ako napalunok ng matapang nga siyang hinarap ni Pancho. Walang kahit na anong mababaka sa kanya na pagka-ngilag kay Daniel. Matangkad silang pareho, magkasinsukat lang sila ng taas at halos nagpapantayan lang. Taga rito ho ako, senyorito. Ako si Pancho. Pakilala niya sa sarili nang hindi man lang kumukurap. Ngayon lang ako nakakita ng taga rito sa nayo na hindi nangingilang makapag-usap sa isang Santillan. Kahit pa alam nitong halos lahat ng lupaing kinaapakan namin dito ay pagmamay-ari ng maimpluwensyang pamilya. Pancho ha? Tumangutango si Daniel at nanlaki ang mata ko nang nagawa niyang tapikin ang dibdib nito. Kung ako sa'yo, aalamin ko ang lugar ko. Huwag kang nakikialam. Imbes na mailang o mangilag si Pancho, ngumisi lamang siya. Habang tapatan sila ni Daniel, konti lang ang distansya nila at kita ko kung gaano ang tensyong namumuo sa pagitan nilang dalawa. Kung hindi ho komportable ang babae, huwag niyong pinipilit. Kung ayaw sumama, huwag niyong isama. Walang takot na sinabi ni Pancho habang rekta lang na nakatingin dito. Tila ba nagsusukatan sila ng tingin kung sinong unang bibitaw at mukhang wala ni isa sa kanilang gustong patalo sa paligsahan ng titigan. Alinsunod ako napapalunok habang pinapanood ko lang silang dalawa. Ako ang parang aatakihin sa puso dahil anumang oras, mukha na silang magpapambuno. Hindi ko alam na narinig pala ni Pancho ang pag-uusap namin at kung paano ako pinipilit ni Daniel na sumama sa kanya at sumakay sa sasakyan. Ipinagpapasalamat ko na naman na naglakas loob si Pancho. Mas namumuo ang paghanga ko sa kanya sa pagkakataong ito. At para sa akin, siya ang tunay na definisyon ng pagiging maginoo. Matapang at alam ang mali sa tama. Lalaki siya para sa akin. Sino ka ba para utusan ako sa dapat kong gawin? Tila nauubusan ang pasensya ni Daniel at tumingin sa gawi ko. Pinipilit ba kita, Eunice? Tila batid niyang magsinungaling ako. Gusto niyang sabihin kong hindi kahit oo. Simpleng mamamayan lang ako dito sa nayon at ayaw na ayaw kong nakakakita ng babaeng pinipilit na labag sa kagustuhan nito. Ayaw ng babae kaya naman matuto ka respetuhin iyon. Huwag mong dinadaan sa sindak. Batid ni Pancho ang labis niyang pagtatanggol sa akin. Gusto ko maiyak sa tuwang nararamdaman ko. Hindi kami ganoong kalapit sa isa't isa. Madalas niya lang akong dinadaan-daanan kapag nagkakasalubong kami sa daan. Pero sa pagkakataong ito, kung sino pa yung mukhang walang pakialam, ay siya pa pala itong magtatanggol sa akin. Alam niya na hindi ko gusto. Alam niya na hindi ako komportable base lamang sa sarili niyang obserbasyon. Bihira ang lalaking kagaya niyang nakilala ko.
Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong paghanga. Naiiba siya sa mga kalalakihang nakilala ko. Bukod tanging siya lang, yung mukhang walang pakialam pero meron pala. Nagpalipat-lipat naman ang tingin sa amin ni Daniel. Kita ko ano babadyang galit sa akin niya at sandaling tumagal ang tingin niya sa akin at ibinilik din kay Pancho. Anong kaugnayan mo sa lalaki ito, Eunice? Seryoso niyang tanong. Namilog ang mga mata ko. Oh, wala. Totoo namang wala. Alangan sabihin kong meron. Baka mamaya ano pang isipin sa akin ni Pancho. Hindi nga kami nito nag-uusap. Unang pag-uusap namin noong ihatid niya ako sa kubo kay Inang, hindi pa naging maganda ang kinahantungan ng pag-uusap nila. Wala pala. Bakit nakikialam ito? Sa pagkakataong ito itinulak na ni Daniel sa dibdib si Pancho dahilan para bahagya itong mapaatras. Magkasing katawan silang pareho at palagay ko'y pareho lang din ang lakas. Si Daniel ay katawan din ni Dexter. Kung may pagtatabi silang tatlo, pare-parehong matitikas ang kanila mga katawan. May katamtamang laki ng bisig na akma sa iba't ibang parte ng katawan nila. Alinsunod kong iniling ang ulo ko para iwaksang iniisip kong iyon. Nagagawa ko pa talagang mag-isip ng ganoon gayong ganito na nangyayari. Nakakainis-kinis. Napagkukumpara mo pa talaga ang kanila mga katawan gayong seryoso na ang nagaganap. Mukhang wala namang balak patulan ni Pancho si Daniel pero halata ang kanyang pagtitimpi nang umigting ang panga niya at ang labi ay tumuwid. Pinipigilang mapatulan ito. Ganyan nga talaga kayo mga sandalian. May mga sira sa ulo. Labis na pangiinsultong sinabi ni Pancho sabay ngisi na ikinaawang ng bibig ko. Mabilis naman ang naging kilos ni Daniel at nang nagawa siya nitong kwelyuhan sa manipis niyang damit. Nagtagis ang ngipin ni Daniel. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Pagpapaulit niya. Na alin? Na may sira kayo? Sa ulo ng mga sandalian? Ito namang si Pancho ay inulit nga talaga. Kasabay noon ay isang mas mapang-asar pangisi. Napatili ako sa sumunod na nangyari nang sinuntok ni Daniel si Pancho at solid sa muka. Dahilan para sumubsob ito sa lupa sa lakas ba naman ng suntok na ibinigay nito sa kanya. Kitang-kita ko kung gaano pumutok ang gilid ng labi ni Pancho pero imbes na indahin niya, ngumisi lamang siya at pinahid ang gilid ng labi niya ng dumugo. Pabangon pa lang sana siya nang muli na naman siyang binigyan ni Daniel ng malakas na suntok. Kaya sa pagkakataon ay niyakap ko na siya sa bewang at buong lakas kong inilayo siya kay Pancho para umawat. Nagtagumpay naman ako pero akmang susugod na naman si Daniel kaya pumagitna na ako. Daniel, tama na! Sigaw ko kay Daniel. Hinarangan ko si Pancho upang wag na siyang masaktan nang naramdaman kong bigla ako nitong hinawakan sa balikat. Ni hindi ko man lang namalayang nakatayo na pala ito. Tumabi ka dyan, Eunice. Baka kapag nasaktan kay maapatay ko yan. Saad niyang naghatid kilabot sa akin. Nakakatakot ang naging boses niya nang sabihin niya iyon. Agad naman akong tumalima. Hindi ko dapat siya susundin dahil ayoko na siyang makitang masuntok ulit pero isang salita niya lang ay otomatiko na akong napasunod. Muli siyang hinablot ni Daniel sa kwelyo. Masyado ka atang matapang. Ano yung pinagbabalaki mo? Hamak na mangingisda. Daniel! Sinubukan ko siyang sawayin sa hindi na tamang pang-insulto kay Pancho, lalo na sa kabuhayan nito. Ayos ng mangingisda. Kesa sa mayaman nga, sira naman ang ulo at hindi na alam ang gagawin sa pera, kaya ngayon pangsasadista sa babae ang pinagkakaabalahan. Ganti ni Pancho na muli nito ay kinangisi. Akong susuntukin siya ulit ni Daniel nang magawa niyang hawakan ang buo nitong kamao na kinagulat ko. 1 is enough. 2 is too much. And then, when you make it rise, I'll make sure that it will be back to you 3 times. Pancho warned him by his deep and scary voice. Hindi ang mismong sinabi niya kinagulat ko kundi bakit biglang natuto atang mag-Ingles si Pancho. Ang tatas pa ng accent na animoy ang tagal niya na nagsasalita ng Ingles. Ginugulat ako ng binatang ito. Kahit ata si Daniel, nagulat din namang matigilan siya matapos iyong sabihin ni Pancho. Oh, ano ka ngayon? Fisherman na marunong mag-Ingles? San ka pa? Hindi ko tuloy mapigilang i-cheer si Pancho. Ano nangyayari dito? Sabay-sabay naman kaming mga napalingon sa pinanggalingan ng boses ni Inang na halatang gulat sa nasaksihan. Pakablot na binawi ni Daniel ang kamao niya mula sa pagkakahawak ni Pancho at nang makita ito ni Inang biglang umusok ang ilong niya. Anong ginagawa mo ditong lalaki ka, ha?
Galit na tanong ni Inang kay Pancho na nagmamagandang loob lang naman. Palagi nalang ganito. Sa tuwing may magandang nagagawa si Pancho, palagi siyang nasisita ni Inang. Pero ang binata ay mukhang wala man lang kapaki-pakaalam kung bungangaan man siya ni Inang. Sa kabilang banda ay nanatiling matalim ang tingin ni Daniel dito at binalingan ako. Sa susunod, mag-uusap tayo, Eunice. Tinalikuran niya na kami at pagalit siyang sumakay sa sasakyan niya at mabilis na pinasibat.